Unang-una kasi parang they prey on the greed eh. For example, may mga mag-text siya na nanalo ka, tapos they also prey on fear. So, pag fear naman yan, they expect you to panic. For example, yung nangyayari sa mga bangko, may problem yung bangko mo, kailangan mo mag-send ng OTP, send me the OTP. Yung pala sila na nag-access doon sa mga bank records mo, hinihingi nila yung mga OTP. And most especially, parang halimbawa naglalagay ng hyperlink, yun talaga yung pinaka-telltale sa inyan. Kasi pinagbawal na talaga yan eh. Even the telcos, even yung government, bawal na kami maglagay ng mga hyperlinks dyan. Bawal, as in it's already illegal. Okay. Kasi dati it was just discouraged eh, pero it's bawal na pala talaga. Bawal. So yun, bawal na talaga. Para po simple, at this point, bawal mag-text ng hyperlinks. Hyperlink, oo. Yung clickable. So, mapapansin nyo, Sir Ed, pag dinadrive natin yung mga kababayan, for example, ating government, we want to drive an information campaign. Dinadrive namin sila through a hyperlink, pero sabi namin na ito ang i-type nyo doon sa mga browser nyo para madala kayo dito sa mga links na to. Correct. Paano yun, Yusek? Once na nagkamali, na-click for example yung hyperlink na yan, automatic ba na mananakaw nila yung data doon sa ginamit mo na gadget? Ganun ba yun kadali? Yun naman ang maganda dyan, Mama Rizal, hindi siya automatic. Usually, it really takes the participation ng niloloko. For example, talagang kinakabahan ka, kung gusto ko na ma-access yun para makita kung nagkaroon ba ako ng fines, ng penalties, o nabawasan ba talaga yung may activity ba talaga. Pag papanik ka, papasok mo ngayon yung pangalan mo, yung bank account number mo, yung cellphone number mo. So yun, tapos ang later on pa, yung pag yung OTP rin, ibibigay mo rin, itatype mo rin doon. Importante OTP. Pansin ko sir, for example, I got a text supposedly from the LTO. Nakalagay nga LTO eh. Tapos distracted driving violation. Yeah. Tapos click this link. Pag binasa mo yung link, mukha namang legit kasi ltoportal.com. So kung hindi ka sanay, kiklik mo lang 'yon. Then you realize na ang government agencies do not use .com. .gov. They use .gov.ph. Yes. .gov.ph po kasi tama po. Yes. At saka tama ho, yun naman yung binabanggit mo sa Ed kanina, yan yung spoofing. When you spoof, pinagbumukha mong legitimate yung isang bagay na scam. Yeah. So that they copy, they spoof the website, they spoof even yung mga mechanisms, pati yung user interface, ini-spoof din nila. So kung sanay ka sa LTO, baka magduda ka talaga. So importante rin yan. At Sir Ed, ano pa nga yan eh, medyo mababaw pa nga yan. Yung iba, yung .gov.ph, minsan na nakikita rin kami .gov. Pero yung ibig na DOV, D0V. So hindi halata. Hindi halata. Okay, to summarize, Yusek Aboy, sabihin, siyempre, basta don't click kapag kami mga ganyan. Kasi bawal yan. Bawal na yan. So malinaw yun, bawal yan. Pero kung na-click naman, basta huwag ka magsasagot sa mga tanong. Tama ba? Maging madamo tayo sa information natin. Okay. Mga di ba, minsan masyado tayong trust giving to sa mga information natin. Basta maging kalmado lang, maging maging aware lang tayo kasi talagang ang talagang ginagamit kayo sa data is yung takutin kayo or gamitin yung greed natin eh. So those are the two things. Pag nangingibabaw na yung takot sa atin, kalmahan lang natin, step back, tapos tayo mismo yung mag-click doon, tayo mag-type ng link, huwag i-click yung link, tayo mag-type mismo ng address para puntahan talaga natin and to verify para nakikita natin yung address, yung legitimate link or legitimate address, whether it's a bank, sa utility, or sa government institution siya.